sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-8 Misa de Gallo. Habang papalapit tayo sa pagdiriwang ng pagsilang ng ating tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Madama naman nawa natin ito ng may halaga para sa Diyos, tulad ni Juan, na dakilang tagapagpakilala ni Jesus. Tayo rin ay mayroong natatanging misyon sa buhay, ang tanggapin ng Panginoon at ipamalita sa iba ang kanyang kagandahang loob. Ang mangunguna po sa ating banal na misa ay si Reverendo Padre Arlene Agasa. Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ika-8 araw ng ating nobinaryo para sa Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, sa ating panalangin sa araw na ito, sama natin Intensyon Santo Papa Francisco, ang ating Obispo si Roberto Macaparian. At ipagdasal natin ang kaayusan at kapayapaan ng ating bansa sa buong mundo.
Pagdasal natin ang mga nangangasiwa sa ating pamahalaan, na nawa sila'y maglingkod ng tapat upang kaunlaran kapayapaan ay ating makamtan. Sa ika-8 araw na ito ng ating pagdiriwang, makikita natin sa mga pagbasa ang kagandahang loob ng Diyos. Suriin natin ang ating mga sarili at humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating managawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkili kinawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling. Kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang pagdating ni Elias, ang tanda ng muling pag-uugnay ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pagbasang ito ang nagpapakahulugan ng kapanganakan ni Juan Bautista na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap
pag siya'y napakita na. Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya ng umaakay. Sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo po. Batong panukulan, saligan ng sambayanan, halina't kami idangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariya sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit
sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan, wika nila. Kaya sinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanyang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga na po, Father. Last 1 minute na lang bukas. Kaya pa po ba? Yes, Father. Di pa kayo inaantok? Buti pa kayo hindi inaantok. Ako antok na. Sa ating pong pagdiriwang sa araw na ito, nalalapit na ang hinihintay nating Kapaskuhan. Subalit, ating balikan ang mga nakaraang pagbasa, lalo na ang pagbasa noong Martes. Sino pong nakakatanda nung pagbasa ng Martes? Ano ang binasa ng Martes? Kaninong istorya? Ikaw, Father, natatandaan mo? Siyempre, ako nga nagtatanong eh. Nung Martes po, ang ating binasa, ano bang petsa ng Martes? Sino natatanda? 19. 19 po ba? Mali yata. 19, 20, 21, 22, 23. Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Marunong pa ako magkwenta. 1961 nang ako'y panganak. Okay. So, ang binasa po ng Martes ay yung pagpapakita ng anghel kay sino? Hindi kay Maria, kay Zacarias. Ano ang nangyari doon? Sinabi ng anghel na sila ay magkakaanak. Paano po mangyayari ito? Gayong ako'y matanda na. Gayong din ang aking asawa. Hindi naniniwala si Zacarias sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't ang sabi ng anghel bago umalis, mapipipi ka at hindi ka na makapagsasalita. Pinarusahan. Bakit pinarusahan? Hindi siya naniwala. Si Maria doon din, paano mangyayari ito? Gayon ako'y dalaga. Ipinaliwanag ng anghel. Ano ang kaibahan? Bago umalis ang anghel, ang sagot ni Maria, maganap sa akin ang iyong sinabi. Kaya, kung si Maria ay hindi pinarusahan, at si Zacarias ay pinarusahan, dahil si Zacarias ay nag-alinlangan, si Maria ay sumampalataya, si Jose o si Zacarias ay hindi sumampalataya, hindi naniwala. At nang magbuntis si Elizabeth, ito pa ang isa, itinago niya ang kanyang pagbubuntis. Siguro nahihiya. Menopause na nga, nagbuntis pa. Kaya limang buwan siyang hindi lumalabas ng bahay. 2 bagay. Nahihiya siya, natatakot siya sa sabihin ng tao, o iniingatan niya yung kanyang ipinagbubuntis. Pagkatapos ngayon, narinig natin ang panganak ni Elizabeth. Noon pa man, marami ng marites, marami ng nakikiusyoso,
ng mga anak, dumalo sa pagtuturi ng sanggol. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtuturi ng sanggol. Nabalitaan ng mga kapitbahay at mga kamag-anak ang panganganak na ito. Kita nyo na, noong paman, uso na si Marites, uso na si Maricon, uso na yung mga chismoso at chismosa. At hindi lang yung basta chismoso, chismosa, nakikialam pa. Sa panahon natin, pagka may ipinapanganak, lalo na yung mga lolo't lola, nakikialam sa pagpapangalan ng bata. Ganito po ang nangyayari sa tahanan ni na Zacarias at Elizabeth. Ang mga kapitbahay at kamag-anak ay nakikialam sa pagbibigay ng pangalan. Pag po tayo ay magbibigay ng pangalan, tingnan natin kung ito ay aakma sa taong binibigyan natin ng pangalan. Nung pong si Father A.R. ay bata, nako, crisis ang buhay ni Father A.R. Grade 3, nag-roll call, tinawag isa-isa, present, Arlene Ragasa, present. Ay, hindi pala ganun ang boses ko. Present. Siyempre, maliit pa yung boses ko noon. Sabi ng teacher, lalaki ka pala, bakit pambabae yung pangalan mo? Kinabukasan, roll call ulit. Arlan Duragasa, present. Bakit nagpalit ka ng pangalan? Sabi niyo, kasi ma'am, pambabae pangalan ko, kaya may lalaking-lalaki na ako. May mga nakikialam na sa pagpapangalan ay hindi natin alam kung uugnay, tatama sa pagkatao ng binibigyan natin ng pangalan. Aba, mula grade 3 hanggang nag-aaral ako sa high school, dala-dala ko yun. Bakit pambabae ang pangalan mo? Pakialamera kasi yung tiyahid ko. Pinakialaman niyang pagbibigay ng pangalan sa akin. Pinakialaman niya yung nanay at tatay ko. Pati yung mga lolo't lola ko, walang nagawa. Mga kapatid, malaki ang kaugnayan ng pagbibigay natin sa pangalan ng isang bata. Ang sabi ng mga kapitbahay at kamag-anak, Zacarias ang pangalan. Yung dating nahihiya, natatakot, nagtatagong si Elizabeth, ay tumutol. Ang sabi niya, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Ang sabi ng mga tao, wala namang ganyang pangalan sa inyo. Ayaw pa rin sumuko yung mga chismoso-chismosa. Gusto pa rin ipagpilitan yung sa kanila. Kaya ang ginawa, sininyasaan si Zacarias at humingi ng sulatan at panulat, at Juan ang isinulat at nabuksan ang kanyang bibig at muling nakapagsalita. Ano ang aral dito? Nang sabihin ng anghel na Juan ang ipapangalan sa kanya, tumatak ito sa isip at puso ni Zacarias at Elizabeth. Ano ang aral? Sa kabila nang nagkaroon ng pag-aalinlangan si Zacarias, natuto siyang sumunod sa utos at patas ng Diyos. Juan ang ipapangalan sa kanya. Yun ang kanyang sinunod, ang pangalanan ang sanggol ng Juan. Ano ang kahulugan ng Juan? Ang Diyos ay mapagbigay. Ang Juan ay isang biyaya, isang regalo, isang alay. Ang kahulugan ng Juan, ang Diyos ay mapagpala. Si Juan ay regalo, si Juan ay biyaya. Kaya't atin itong titingnan. Ang pagtugon ni Zacarias at Elizabeth na Juan ang ibibigay na pangalan ay sumasagisa na si Juan bilang
biyaya ay magiging sugo para ihanda ang daraanan ng Panginoon. Isang paalaala sa atin ang kahalagahan ng pagbibigay ng pangalan sa ating mga anak. Iugnay natin ito sa kanilang pagkatao. Nahumili ko na po ito noon nung kami nag-aaral sa isang sakramento ng binyag. Nagkukwento yung aming pare. Anong ipapangalan nyo sa bata? Ang ganda ng tunog. English pa ang tunog eh. Circumcision po. Lakas naman ng tawa. Sabi ng pare, ano? Anong pangalan? Circumcision po. Sabi ng pare, alam mo ba kung ano ang sa Tagalog ang circumcision? Hindi po. Wag po yun. Hindi po, maganda po yung circumcision. Alam niyo po ba sa Tagalog? Hindi nga po. Sabi ng pare, alam niyo po ba ang circumcision sa Tagalog ay tuli? Kaya magiging kawawa ang anak niyo pag lumalaki yan. Tatawagin siya, hoy tuli, hindi ka pa tuli, nagpatuli ka na ba? Parang ako lang yun eh. Lalaki ka, bakit pambabae ang pangalan mo? Nakaisip ako ng magandang dahilan. Natigil yung pagtatanong sa akin. I was born in United States, that's why I have an American unisex name. O tapos. Mga kapatid, mahalaga ang pangalan. Circumcision, kombinasyon, kondom, kombinasyon ng mga magulang. Dati, tinitingnan natin sa kalendaryo ang ating pangalan. Maganda po yung pangalan ko sa kalendaryo. Ang sakit sa tenga. Proktuso. Meron pang isa, Augurio. Mabuti pa kung naging babae ako, Agnes. Alay. Pero yung pangalang Arlene, ewan ko, hindi ko makita. Siguro maganda ako ng bata. Mga kapatid, bigyan pansin natin sa ating buhay. Kung tayo ay magbibigay ng pangalan sa ating mga anak, tingnan natin ang kaugnayan nito sa kanyang magiging buhay. Naalala ko tuloy kung bakit ako nagpalit ng pangalan noong ako ay grade 3, Arlando Ragasa. Nakita ko, magpapari pala ako at ako'y magbibinyan. Kaya sana naging Arlando na lang pangalan ko. Pero alam niyo ang pangalan ko, saka ang initial ng aking pangalan ay napakaganda. J.A.R. Lalagyan. Jar. Lalagyan, Jar. J.A.R. Jose Arlene Ragasa. Jar. Kaya pagka namatay kayo, pwede ako maging jar ninyo, ilalagay kayo sa akin. Tingnan po natin, ano ang ating pangalan? Ito ba'y nakabatay sa kagandahang loob ng Diyos? Ito ba'y may kaugnayan sa ating gawain? Si Juan ay biyaya ng Diyos. Ang kanyang mga magulang ay nagkaroon ng lakas ng loob upang tumupad sa utos ng Diyos. Tayo po, mayroon ba tayong kakayahang tukdin ang ating mga ipinangako noong tayo binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? Ang ating mga ipinangako noon ay naipapahayag natin ngayon. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ang ibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulak pa rin ito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan habang papalapit ang ating pinakahihintay. Dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinikap ihanda para sa kanyang pagdating. Ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahang sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalag ang pusong mapagbigay sa iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod bayan habang kanilang tinutupad ang kani-kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikinig ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Diyos naming Ama, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabik sa pagdating ng iyong anak, siyang aming pag-asa at galak, si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pang-ipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubon na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabi at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtigisang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad as nabi. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagigdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, nasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakigagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilubod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may naanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos nating pangungumunyon, mangyari naman po na mauuna pong pumila ang mga nasa harapan. At sa pagtanggap po natin ng ostya, ang kaliwang kamay po ang nasa ibabaw at ang kanan naman po ang nasa ilalim. Huwag po nating dalhin sa kinaupuan at mangyari naman pong isupo ang ostya agad habang tayo ay nasa harap ng altar. Pagkatapos po nito, huwag po nating kalilimutang sumagot ng amin. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa bukasyon. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong buktong na anak upang tubusin kami sa kasalanan at ipalaganap ang iyong paghahari sa lupa. Padaluyin mo ang iyong biyaya sa aming mga puso upang maganap namin ang pangunahing bukasyon na maging banal at kadlugod-lugod sa iyong paningin at maging mga saksi ng iyong walang maling na pag-ibig. Humusbong nawa sa aming simbahan ang mga bukasyon ng pagtatalaga at paglilingkod. Pagpalain mo itong aming parokya at ang aming diocese ng San Jose ng mas marami pang kabataan na tutugon sa iyong tawag upang maglingkod bilang mga pari, relihiyoso at relihiyosa. Magpadala ka pa ng mga hinirang na mangunguna sa amin sa pagsamba sa iyo at paglilingkod sa kapwa. Maging bukas nawa ang kanilang puso sa iyong banal na tawag na makasunod sila sa iyo ng may pag-ibig at kaganakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Apo San Jose, ipanalangin mo kami. Apo San Juan Evangelista, panalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan, upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringan para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Sasagawa po natin ang second correction at maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Ito po ay ginagamit natin sa pagsasaayos ng ating parokya. Salamat po sa mga miyembro ng Balik-Handog sa inyong patuloy na pagbibigay. Nawa kayo suplian ng Panginoon at ang pag-aalay po ng Balik-Handog envelopes ay tuwing ika-4 na linggo ng buwang kasalukuyan. Inaanyahan po namin ang lahat ay makiisa sa programang ito ng ating diocese upang ganap nating mailapit ang ating sarili sa ating kapwa. Ang mga schedule po ng ating misa sa ika-24 ng Disyembre, Linggo, 4 a.m. Misa de Gallo. Ika-9 na simbang ng madaling araw, Misa de Gallo, 4 a.m. 7:30 a.m. 4th Sunday Advent Mass. Ika-4 na linggo ng Advento, hindi po ito misa ng Misa de Gallo, kundi 4th Sunday of Advent. 9 a.m. Misa para sa ika-4 na linggo ng Advento. 4 p.m. Mass, misa para sa ika-4 na linggo ng Advento. 6 p.m. Mass, Christmas Eve. So, ibig ko sabihin, kung kayo ay nagsimba ng 7:30, 9 a.m., 4 p.m., hindi nyo pa po napupulpil ang Christmas Eve. Maaari po dapat po kayo magsimba sa ganap na ika-6 ng gabi o sa ika-8 ng gabi o kaya ay sa ika-10 ng gabi. Sa 7:15 ng gabi, December 24, meron po tayong panunuluyan, pangunahan ng mga kabataan ng ating parokya. December 25, Monday, araw ng Kapaskuhan,
Ang mga oras po ng misa, 6 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m., at sa ika-11 ng hapon, ang oras ng pagbibinyag. 6 p.m. ang misa sa hapon. Ganap na pagtulad sa minamahal na alagad. Ito po ang tema ng ating pagdiriwang at ang ating pong Hermana Mayor ay si Ginang Olivia Javier. Ang ating pong Nobinaryo ay nagsimula noong ika-18 ng Disyembre at magtatapos ang Nobinaryo sa ika-26 ng Disyembre. Ang schedule po ng misa sa kapistahan ni San Juan Evangelista, araw ng Miyerkules, ika-27 ng Disyembre, 6 a.m. First Mass. Susunod po ang prosesyon ng mahal na patron Apo San Jose. At 9 a.m. ang celebrated Mass. 11 a.m. sambay ng Christmas party sa Olsco Gymnasium. 5:15 p.m. prosesyon ng mahal na patrong San Juan Evangelista. Magdala po kayo ng kanya-kanyang kandila. So maraming salamat po sa inyong pag-isa sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Maraming salamat sa mga sponsors, sa mga gumanap sa ating pagdiriwang ng misa sa radyo natin, Gimba. Maraming salamat po sa pag-coverage ng ating pagdiriwang. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo kalingay ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. nayari ng sakripisyo ng banal na misa, umayo kay sundin ang atas na gawain sa atin ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat.